Morning, sir. I-serve lang po namin yung warrant. Okay. Ako unang nagsampa. Ako unang nawaran. Ako ay as in, durog na durog. Lopez ka pa lalala, tatakutin mo pa ako. Sampal-sampalin ko pa ng titi sa mukha yan eh. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Totoo ang baho mo. Galing ako ng Quezon City Prosecutor Office. Prosecutor Office. Ang dami na biktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Kaya ang pinakamagandang gawin ay manalangin tayo sa Diyos. Junior! Hindi ako makagago. Ay, naku, huwag kang babanggit ng galaw. Mabuhay tayo! At sa mga team kabahombre, putang ina nyo! Yan ay mula sa isang dekalibreng tanga. Pinos di food poison yung kapatid mo. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid. Alam niyo ba yung pangalan ni Jam? Anak ng nanay ko, kapatid ko. Anak ng nanay ko, kapatid ko. Alam niyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Oo. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe. Pero sabi ko nga, wala na akong gagawin sa buhay ko kundi ganito, sumagot sa mga kinakaso sa akin. Putik, matibay. Di okay. Di wow. Hanggang doon na lang yan, oh. Puro kasinungalingan din na yung sinasabi niya. Wala namang katotohanan. Maniniwala pa kayo dyan. Walang kwenta. Kayo ang mga tunay na demonyo! Ang ibibigay ko sa iyo wallet na mamahalin. Oo. Dahil ikay masipag, ang ibibigay ko sa iyo wallet, isa. O, magawin mo ng buwan kasang. Dalawa. Magawin mo ng 500. Tatlo. Magawin mo ng 200. At ito, magawin mo ng 100. O, magpakis mo na. Magpakis. Ito mo ayaw magpakis, o. Magpakis mo na. So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong matutunghayan isang rolyo o ikot mga kahombre ko sa storya ni Norman Mangusin mga kahombre ko. Pero ngayon, dito tayo tungkol sa aso niya na si Casper mga kahombre ko. So nandito na ho tayo mga kahombre ko. Talagang lumabas na ho sa kanyang silong si Casper mga kahombre ko. At nakakatawa to na nakakalungkot at the same time ha. Pero sige, in-interview ho siya ng isa sa mga small vloggers na tumutulig sa ho kay Norman Mangusin mga kahombre ko. At sinamahan siya ng kilala natin ng mga vloggers na sila Bungo at saka sila Macmac Pablo mga kahombre ko. Pero it was an incomplete type of interview mga kahombre ko. Pero kahit papano naintindihan natin kung ano yung tumatakbo sa utak no ni Casper. Ayun din kasi yung problema no kapag live siya, unfortunately hindi maganda yung kakalabasan o kinakalabasan. Pero I commend mga kahombre ko yung effort. The effort was there. So hindi rin siya naging madali mga kahombre ko, parang biglaan no. Pero sige. Anyway, ito ho yung nilalaman ng mga interview. Huwag niyong kakalimutan mga kahombre ko. Tandaan niyo yung bago niyang bossing. Ito daw ang gustong gawin kay Casper. And gusto ko rin mabago yung narrative no? Yung narrative ng kasama lang siya ni FLA, manloko, mambudol, whatsoever. So, mapalitan yung narrative na yun. Weh! Nag-deactivate ka nga ng account eh! Ikaw hindi pa nga tayo nagsisimula, nahuli ka agad ni MJ at ng mga kahombre niya. Nako, di ba, gusto mong gatasan, kaso mukhang medyo nadali ka. Alam mo, pare, no? Hindi kita kilala, wala akong idea kung sino ka, kesyo negosyante ka. Alam mo, si MG ay nandito na sa larangan na ito since nung 17 years old pa lang ako. Alam mo ba na 34 na ako ngayon? Imagine mo yun, di ba? Parang buong buhay ko na tong ginagawa, hindi mo malulusutan. Ano ka ba naman, man? Legit naman talaga na ang gusto mo lang kay Casper, gatasan si Casper. Huwag na tayong magkunwa-kunwarian dito. Pero sige, mga kahombre ko, dito naman tayo maglalagay sa naging interview ni Casper. Hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Ito na ang bagong Facebook ko, mga kahombre ko. Follow niyo ako. Ayon kay Casper, mga kahombre ko. Yun lang naman. Yun, saka yung time na nakita ko siya napipilitan din nung
parang pinapamura ni Norman si MG kay Casper. Yung nasa sasakyan sila, umiiwas na si Casper nun eh. Tapos parang ayaw niya na magsalita ng masama. Sabi niya, hindi boss, ano na yun, tama na yun, ganyan. Tapos pinipilit talaga siya ni Norman. Kaya napamura din siya nun. Oo, kaya tama ba yun? Na ano ka doon, napilitan ka na magsalita na masama kay MG nun? Tama yun, sir. Tama yun. Totoo yun. Makikita nyo naman sa video eh. Makikita nyo. Oo. Kitang-kita yun eh. Ayaw mo na talaga, pinilit ka eh. Naawat na rin po kasi ako ng pamilya ko talaga. Oo. Ito isa ng trabaho nung panahon na yun talagang wala. Nasabihan ka din ng mga family members mo doon dahil doon. Dito naman, mga kahombre ko, sa sinabi na to ni Casper, no? Medyo naniniwala ako dito. Actually, ang ine-expect nating lahat, finally, di ba, tulad ng sabi ng kanyang manager, Pleadings ni FLM. Sabihin ako kay Casper Casper, ito yung pagkakataon mo. Ini-interview ka nila, marami nanonood. Ngayon, yung mga sagot mo, wag pa safety. Ang safety mo, sarili mo. Wag mong sagutin. True. Correct po. Walang ibang sasagip sa'yo. Kaya kita ginagawa ng platform, kaya pinapa-interview kita kasi gusto ko, kasi nakikilala kita within these 2 days, nag-usap tayo 3 days. Alam ko mabuti puso mo. Ngayon, ito pagkakataon mo, yung mga sagot mo, napapansin ko kasi medyo safety. Sabihin mo kung ano yung totoo. Ang i-save mo ngayong panahon na to, sarili mo. Actually, baka kami pa makatulong sa'yo. Sa totoo lang. Casper, magsabi ka na ng totoo para magatasan ka na ng bago mong boss. Gatas na gatas. Oo. At aayusin natin ang narrative mo. And gusto ko rin mabago yung narrative no? So, anyway, mga kahombre ko, para sa akin ho, no? Totoo naman to. Kasi, dito, in fact, sa video na to, makikita ho natin, mga kahombre ko, yung pagpilit, yung pilit, no? Na si Casper na murahin ako. Per, ano masasabi mo kay Ogag? Binabantaan ka? Natakot tuloy ako. Natatakot ka na? Oo, nakakatakot siya. Ano masasabi mo? Sabihin mo na kay Kamote, kay Ogag. Nakakatakot ka naman. Tumulong ka na lang muna bago ka magbanta. Bibistuhin ka daw niya yung buong buhay mo daw eh. Ano, sabihin mo na gusto mo sabihin. Ogag lang ha, Ogag. Paki ulit. Ayun. Nakakatakot na siya, boss. Natatakot na ako. Natatakot ka na? Iyon. Ayun, nandiyan siya. Ang cute to. Ogag na ogag talaga. Ogag talaga. Pakiyaw mo nga. Wala ka pa patunayan sa taong bayan. Tumulong ka muna sa taong bayan. Hindi. Pakiyaw mo lang. Isang pakiyaw. Ano mo pa yung details ko? Naano mo na nga, na-post mo na nga eh. Gwapo ko sa'yo, no? Ito na sa'yo. So, dyan pa lang, mga kahombre ko, kitang-kita nyo na, di ba? Sinabi ko rin yan sa content ko anyway. Pero, wala di ba? Nagpapilit si Casper. Kaya, wala tayong magagawa. Ending, mga kahombre ko, nauto at natarantado ho siya ni Norman Mangusit. Pero, mga kahombre ko, alam nyo, sa totoo lang, hindi rin ho kapani-paniwala, no? Siguro 99% ng sinabi niya dito sa naging interview na to o podcast ba to, o kwentuhan, mga kahombre ko, no? Kumbaga, parang 99% puros kasinungalingan, mga kahombre ko. So, sige, pero itong part na to, totoo to, mga kahombre ko. Kasi I don't think na mumurahin niya si MG. I don't think so. O, ito pa. Kasi po, inopera niya kami nung last, February, kami ni driver niya. 30K, isang buwan, itong February. Wow. Ngayon, ang huling binigay niya sa akin ay 3,000. Kulang pa po siya ng 27. Ay, ang laki. So, 30,000, mga kahombre ko.
Pagkatapos, hirap na hirap daw si Norman na pasweldohin siya. Kulang na kulang. Totoo naman po yun, nadidelay naman talaga. Alam naman sa baka sinungaling Brownout po dito yan sa eh. amin. So dito mga kahombre ko, tama naman, no? Anyway, ilan buwan daw yung hindi mo sinahod kay FLM? Halos 1 buwan kalahati. Malaki. Nagbigay Kung na doon kasi, sa 3,000 yung sabi mong bigay sa'yo sa 30K, edi 27K yung kulang. Tapos another 15K. O, di mga 42K ang kulang. hindi na namin inano yun. Kasi nga, inaano niya yung bali daw namin. Oh, bali 1.5 buwan, delayed, tas nung February, 3,000 lang ang pinasahod. Kaso lang, mga kahombre ko, umalis na siya. And I think, mga kahombre ko, 3 buwan na ho. Hindi ho 1.5 buwan lang. 3 buwan yan, mga kahombre ko. Trust me, kasi 3 buwan na nating hindi nakikita si Casper sa mga video ni Norman. Pero, mga kahombre ko, natatawa ko dito sa part na to. Ito yung sinabi niya. Okay, ito yung gusto kong maano. Gusto ng lahat, no, nang marinig ng lahat. Wala namang masama kung magsasabi ka ng totoo, 'di ba? Si Sir FLM ba ay super yaman? Sa totoo lang po, hindi ko naman po alam talaga yung ano niya, yung access niya sa katayuan niya. Pero madalas Sir naman po, Casper, kasama ka araw-araw eh. Hindi po, kasama niya araw-araw po, pero hindi ko po alam yung talagang access niya sa... Pero meron pera. May pera po. May pera naman po. May pera. Casper naman, kasama ng ko na boss, no? Sorry natatawa lang kasi ako sa inyong dalawa eh. Talaga mukha kayong sorry man, sinungaling na tanga. Sorry. Una sa lahat, sinasabi mo na may delay siya sa'yo. At binayaran ka nung Feb ng 3K lang. Tapos, alam mo rin na sa iba rin na empleyado niya, hindi din siya nagpapasahod. May mga delay din. Di kung di ka rin naman palang 1.5 Casper. Tapos, biglang ang sasabihin mo ito. Pero meron pera. May pera po. May pera naman po. May pera. Nasaan ang pera niya, Casper? Gusto mo chinelasin kita o hambalusin kita ng malunggay tree dito? Baliw ka ba? Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo. Paano nangyari na may pera yan? Mga kahombre ko, tandaan nyo, sa lahat ng ikinaso sa akin, sa amin ni Norman Mangusin, dito na lang tayo sa maliit na bagay, which is yung mga ikinaso niya na pang grade 2. Ang kanya hong witness ay si Casper, Edmundo at Inkong, which si Casper lang po yan, 3 pangalan na yan. Ayan ho, mga kahombre ko, ang witness niya. Could you imagine, dun pa lang mga kahombre ko, alam na namin, alam ko na actually wala talagang tao si Norman. Ang tao niya lang ay si Casper. At nabulatlat natin yan. Naibahagi natin yan sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Lumabas ngayon ang katotohanan at wasak na wasak tuloy si Norman Mangusin. Kasi lumabas ng katotohanan, mga kahombre ko. So in short, bakit ni Norman i-risk ang kanyang itlog, which si Casper, mga kahombre ko? Kasi yung right na itlog niya ay si Casper. Yung left, yung aba, mga kahombre ko. Kasi yung aba, yung nagdadrive para sa kanya. Tama? Bakit niya tatanggalin yung isang itlog niya, no, sa right? Anong motibo, mga kahombre ko? Di hindi na siya nakabuntis. Di ba? Bakit niya i-risk yun, mga kahombre ko? Malamang, kailangan niya yung dalawa niyang itlog to move along with his life. Lalong-lalo na, mga kahombre ko, at si Casper ang witness niya. Di ba? So, paano at ano na ho ang mangyayari ngayon, mga kahombre ko? Kung ang witness niya ay wala na sa witness stand, ano mangyayari? Babagsak ang ikinaso niya. At sino na ho ang uutuin niya? Malamang wala na. So, kung tunay na may pera si Norman, tulad ng sinasabi ng sinungaling na si Casper, malamang, sa malamang, ikikip niya si Casper. Papasahurin niya si Casper. Diba? Minimum. So, dyan pa lang, mga kahombre ko, simula pa lang ho ng interview na yon, alam na nating lahat na wala na itong patutunguhan na maganda. Unang banat, debunk agad. So, what do you expect, mga kahombre ko? So, ano nang i-expect nyo sa mga susunod na bars ni Casper?
Malamang puro kasinungalingan. Iiyak pa nga yan eh. Meron palang umiiyak na aso. Buti pa yung aso, mga kahombre ko, may luhang umiyak. Si Casper, mga kahombre ko, walang luha. Ayan, totoo lang ha, sa totoo lang. Oh, anyway. Medyo maselan to na tanong, no? Pero gusto din nila tong malaman eh. Totoo ba na ano? Totoo ba na ano na yung tungkol sa magtataho, yung kwento doon sa magtataho? Nga po nagugulat nga po ako diyan, biglang may lumalabas ng ganyan. Nung nakaraan lumabas yung asawa ko tsaka anak ko. Ngayon, eto na naman. Hindi po totoo yan. Tsaka hindi ko po kilala yung sinasabi nila. Paano namang hindi totoo, Casper? O sabihin na natin na hindi pa totoo sa ngayon, Casper, kasi hindi ko pa naman nilalabas yung interview eh. Ayaw ko pa na wasakin ka ng tuluyan. Kumbaga, naaawa pa rin ako sa'yo. Actually, mga kahombre ko, naaawa pa rin ako dun sa in-interview kong anak ni Casper. Doon na lang muna tayo, mga kahombre ko, kung bakit ko to hindi inilalabas agad, okay? Ngayon, mga kahombre ko, sabihin na natin na hindi na lang totoo to, na di umano pa lang naman, di ba, sa internet. So, di umano, may napurwisyo siya na magtataho, mga kahombre ko, na matanda. Pero bakit naging ganito ang reaction ni Norman Mangusi nung binasa niya itong comment na to? Dito sa nagpalipad kay Norman Jambusin. Shoutout sa'yo, paring Norman Jambusin. Mabuhay ka. Mga kahombre ko, kilala nyo si Norman. Sa mga reaction niya, dun nyo makikita yung tunay na status niya. 'Di ba? Kapag takot siya, ganito siya. Sabi nila sila daw ay matyaga na, mayaman pa. Bakit ang abogado nila, peging abogado, si Susan Yanseng? Ba't di sila makakuha ng abogado na katulad ng mga abogado? Police. Ayan, may bag yan, may bag. Wait. Police. Pag galit si Norman, mga kahombre ko, inilalabas niya rin sa video niya at dumudulas yun sa kanya. Walang hiya ka talaga, putang ina mong Indiano kang panghimbaho. Ngayon ka magpakita sa akin, puking ina mo. Pag hindi ko binasag-basag yung mukha mo, putang ina mo. Ngayon ka magpunta rito, ngayon ka magtapang-tapangan. Putang ina mo. Makagago. Galingan mo pa. Galingan mo pa, putang ina mo. Natural, apektado ako. Hindi nga totoo eh. Bobo ka pala eh. Di kung totoo to, di hindi na ako naggagalaiti ng ganito. Kabobo mo. Kapag ka naman malungkot siya, mga kahombre ko, ito naman si Norman. Alam nyo ba na bugbog sarado na tayo sa sobrang dami nating hearing? Oo. Bugbog sarado talaga. Oo, para akong ginugulpe, pero okay lang. O, di ba? Isama mo pa yan. So, halatang halata, Casper, no? Na parang totoo yung binasa ni Norman. Di ba? Kaso lang, ako rin, nagsasabi at ako ay may mataas na credibility sa social media. Yun lang kasi ang kaya kong ibigay sa mga kahombre ko, Casper, ang maging totoo. Okay? Now, yun ang sinabi sa akin ng pamilya na naargabyado mo. At yung pamilya na yan, tutulungan ko yan, Casper. Talagang tutulungan ko yan na makapasa sila sa PAO. Makakapasa sila dahil talagang indigenous people sila. Okay? Kaya nga nagawa ni Casper yan, mga kahombre ko. Kasi alam niya, walang habol, di ba? Kaso, Casper, this is a different story now. Yang itinatanggi mo, malamang, mga kahombre ko, meron bang kriminal na umamin? Siyempre, walang ganun. Tama? Wala hong ganyan. Oh. Kaya, you should never believe sa mga salita ng tao na ito, mga kahombre ko. Kasi, kailangan pa bang sabihin, ano ba talaga si Casper? Not once, but twice. So, you understand, di ba? Ikaw ba isang OFW? At ikaw ay awang-awa na sa nangyayari sa buhay ni Norman Mangusin? Dahil sa akin, dahil sa CIDG, dahil sa Napolcom, dahil sa LTO, dahil sa kung kani-kaninong mga tao? Aba, kung ganon, tamang-tama at nakikinig ka. Dahil meron ako
akong iaalok sa'yo. At ayun tatapsin! We are lucky dahil una sa lahat, mura na, lalong-lalo na may sorpresa pa ako sa'yo pag tinype mo o nilagay mo ang Makagago code sa tatapsin. Mga kahombre ko, sobrang nakakatuwa tong app na to dahil bukod sa napakatinding exchange rates nito, zero fees pa pagdating sa pagpapadala mo sa bangko at mobile wallets tulad ng GCash at Maya. 95% ng mga transaction ay dumadating agad just within 5 minutes. Napakasulit talaga nito mga kahombre ko. Now, kung gusto mo mapadali ang buhay mo tulad ng mga sinabi ko, i-download mo na ang TapTapSend. After mong i-download ito, mag-sign up ka na. Pero syempre mga kahombre ko, huwag mong kakalimutan ang promo code ko na Makagago nang magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo sa una mong deposit. Ano pa ang hinihintay mo, kahombre ko? I-tap-tap-send mo na yan. Most probably, mga kahombre ko, yung mga nagkaso dito kay Casper, syempre dahil wala naman din pera, hanggang doon na lang ang kinaya ng powers nila. Kasi minsan, mga kahombre ko, kahit yung mga pamasa-pamasahe, nagiging mabigat din po yun, mga kahombre ko, ha? Para sa mga taong, alam niyo yun, wala naman talagang kakayanan. Naaalala nyo naman, di ba, yung in-interview ko na magkakapatid, lahat tinuhog ni Casper hanggang sa yung isa nagkaanak na siya doon. O, nakita naman natin na talagang nangangailangan sila. And alam nyo na wala rin ganong masyadong kakakayanan, mga kahombre ko, to do things. Gusto rin sana nilang magsikaso, kaso walang chance. And syempre, instead na magbigay at maglaan ng oras dyan, di maglaan na lang sila ng oras kung papaano sila kakain. Tama naman, mga kahombre ko, di ba? Ganun talaga. It's a privilege na magkaso ka. Ha? Anyway, kaya tsumachamba si Casper, mga kahombre ko. Pero, sige. Medyo maselan to na tanong, no? Pero gusto din nila tong malaman eh. Totoo ba na ano? Totoo ba na ano na yung tungkol sa magtataho, yung kwento doon sa magtataho? Nga po nagugulat nga po ako diyan, biglang may lumalabas ng ganyan. Nung nakaraan lumabas yung asawa ko tsaka anak ko. Ngayon eto na naman. Hindi po totoo yan. Tsaka hindi ko po kilala yung sinasabi nila. Kaya mahirap, Casper, yung sinasabi mo na yan. Kasi alam ng lahat na hindi totoo yung pinagsasabi mo. Yung lumalabas sa bibig mo, sobrang kasinungalingan. Kaya yung naging interview mo na yon, tama naman yung boss mo eh. Pleadings ni FLM. Excuse sabihin lang kay Casper Casper, ito yung pagkakataon mo. Ini-interview ka nila, marami nanonood. Ngayon, yung mga sagot mo, wag pa safety. Ang safety mo, sarili mo. Wag mong sagutin natin yung boss. Correct Kasi po. walang ibang sasagip sa'yo. Kaya kita ginagawa ng platform, kaya pinapa-interview kita kasi gusto ko, kasi nakikilala kita within these 2 days, nag-usap tayo 3 days. Alam ko mabuti puso mo. Ngayon, ito pagkakataon mo, yung mga sagot mo, napapansin ko kasi medyo safety. Sabihin mo kung ano yung totoo. Ang i-save mo ngayong panahon na to, sarili mo. Actually, baka kami pa makatulong sa'yo. Sa totoo lang. Kaso hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa ng 100%. Ngayon, lalo ka na nawala ng chance. Tapos ng chance mo, Casper. Wala na. Kasi kahit sino pang mag-interview sa'yo ngayon, wala ring mangyayari sa magiging interview mo. Kasi wala nang kwenta, ubus na to, Casper, tapos na ang chance mo. Sinabihan na rin kita before, hindi ka naman nakinig. Binaliwala mo ko, tinatawanan mo pa nga ako, di ba? So, wala na, di ba? Ganun talaga. Hanggang doon na lang yan, Pero dito, kasama na ho to sa 1% ng hindi niya pagsisinungaling, mga kahombre ko. Pakiramdam mo ba, hindi mangyayari itong, yung lumabas na notice sa'yo na notice to, pakiramdam ko kasi, pinagpapaliwanag ka, tama ba? Parang ganun po. Parang notice to explain yan. Within 72 hours madalas, di ba? So, pakiramdam mo ba, hindi yan mangyayari kung hindi ka dumikit kay FLM? Totoo po yun. Totoo yung sinabi. Ayun naman pala, Casper, di ba? Napakalaking ob-ob mong talaga. Sila
Sinabihan na kita before. And I know na nakakarating sa'yo, sinasagot mo di ba? Yung mga salita ko sa'yo. So, ngayon, matatakot ka at natatakot ka na nung nagkatotoo na talagang babanatan ka ng CIDG, ng NAPOLCOM. Ano bang akala nyo? Huwag mong kakalimutan itong sinabi ni Attorney Commissioner Calinisa. Kami hubay makakaasa sa 3 milyon ko na mga kahombre na nanunood sa akin. Makakaasa ho ba kami na talagang tototohanin nyo itong laban na ito para sa amin? Mga ba kami nagbibiro? Wala po kaming oras magbiro. Ang dami hong problema ng Pilipinas. Ang dami hong problema na kailangan namin asikasuhin. Ang dami ho naming papel. Ang dami namin kailangan atupagin. But this is a serious matter for us. Yeah. We will not promise. We will just deliver. Sinimulan na ho natin, tatapusin ho natin. Totoo ho yan! At totoo yan, Casper. So para kay Casper, para sa bago niyang boss, para kay Alex Fabella, para kay Norman Mangusin, mag-ingat kayo because this is real. Hindi ho to biru-biruan lang na sali-salita lang, trash talk lang, tapos na po yung era na yon sa sitwasyon na to, mga kahombre ko. At sino bang gumusto nito? Si Norman. Si Norman lang naman ang unang nagkaso, di ba? Siya ang nagsabi niyan. Ngayon ho, yung laban namin ni Makagago, ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oho, ako ho unang nagsampa, ako unang nawaran. O, di ba? Sinong unang nagkaso? Yan ang tanong. Tanga! So ngayon, kasi mga kahombre ko, marami hong nagsasabi dyan, no, na grabe naman kayo kung makasuhan nyo si Norman. Kaso hindi nyo alam ang storya. So kung hindi mo alam ang storya, tumahimik ka na lang dyan. At mag-research ka. Kasi sayang lang effort mo. Okay? O, effortan mo at mahahanap mo motibo kung bakit siya dinidikdik. At isa pa, mga kahombre ko, ang dapat dyan kay Norman, kasi proven and tested na yan in time. Nabibitawan kasi yan. Nawawala siya, di ba? Pag wasak na siya, nawawala ho yan, mga kahombre ko. So, in 2 months time, 3 months time, talagang bumibitaw ho yan si Norman, mga kahombre ko. Pero later, babalik yan at parang wala nang nangyari. Usually, mga kahombre ko, yung mga vlogger na tumitira dyan, nawawalan na rin ng gana. Ngunit, dito sa atin, kaya nga sabi ko, with or without hype, itutuloy ko talaga to kasi mga kahombre ko, otherwise, babalik at babalik lang ho si Norman para talagang manarantado sa mga tao, mga kahombre ko. Alam niyo yan. Alam niyo na yung story na yan dahil paulit-ulit na po yan, mga kahombre ko. Pakiramdam mo ba, hindi mangyayari itong, yan, yung lumabas na notice sa'yo na notice to, pakiramdam ko kasi, ano yan pinagpapaliwanag ka, tama ba? Parang ganun po. Oh, no, parang notice to explain yan. Within 72 hours madalas, di ba? So, pakiramdam mo ba, hindi yan mangyayari kung hindi ka dumikit kay FLM? Totoo po yun. Totoo yung sinabi. Wala na tayong magagawa. Ang mga kaso mo, Casper, dapat mong harapin. Ganun talaga. Harapin mo yan nang masaya. Kanta! Ay, alam mo naman, no, kahit anong gawin mo sa social media nung time ng ng dumikit ka kay FLM, 'di ba? Kahit anong gawin mo, kahit magpakita ka lang ng mukha mo, ang dami ng basher. Anong nararamdaman mo nung time na 'yon? Masakit po. Sobra. Talagang Kasi nasasaktan ka din. Nadamay po kasi yung pamilya. Bakit hindi ka pa umalis ng time na yon, sir? Pero sa totoo lang, sir, kung may trabaho ako na iba na yun talaga ba? Pero So parang talagang wala kang nagawa doon. Wala talaga. Casper naman, sinabi mo na yan dati, sa tuwing kasama mo si Norman, nadadamay ang pamilya mo. At huwag mong kakalimutan, Casper. In fact, ito ang sinabi ng anak mo sa'yo. Nahiya rin po ako para sa sarili ko kasi po, tatay ko po siya. Siyempre po, nahihiya rin po ako na nalalabas po yun sa social media. Nakikita po yun ng mga ibang tao. Mga classmate mo, Opo. alam na tatay mo siya, di ba? Opo, siyempre ano pong iisipin ng tao na ganyan po siya, di ba nakakahiya po yun? Ano ba yung hindi mo nagugustuhan sa kanya? Yung napanood ko po kasi yung video nila ni Ninong, ni FLM po na grabe ka po nila murahin. Okay.
And sana po, mahiya rin po siya. Kasi po, syempre po, ayun nga po, nalalabas po siya sa social media. And sana, maging lesson po sa kanya to na sana magbago siya. Syempre po, ang dami niya pong naging anak. Syempre, lang po iisipin ng iba niyang anak, di ba? Na gano'n na talaga siya. Di ba? Gano'n na po talaga siyang tatay na wala pong kwenta. Di ba napanood mo na nga yan? Pero anong ginawa mo? Nagpatuloy ka pa rin sa katarantaduhan mo, di ba? Imagine niyo yun, mga kahombre ko. November 3 ho, nung in-upload ko itong video na to. Hanggang, ditong nakaraang araw lang, mga kahombre ko, dito lang siya nagsisi. Di ba? Anong klase yun? You had all the time of this world, pero wala. Kung tunay kang naaawa at talagang mahal na mahal mong pamilya mo, hindi mo na sana tinuloy ang kay Norman Gusgusin. Hindi mo na sana sinunod ang mga katarantaduhan na sinasabi niya sa'yo. Simple, di ba? At dito, mga kahombre ko, ito ang sinabi niya. Anong pinakamayabang na sinabi ni FLM nung nandun ka? Yung nangako siya sa amin. Na? Nangako siya sa amin na ayun nga, payayamanin niya daw kami. Doon pala parang sablay na talaga eh. Kasi siya mismo, wala sariling ang bahay, nangungupahan lang eh. Ngayon, pag tinitignan mo yung pangako na yun ngayon, parang natatawa ka ba? O hindi, yung anong pakiramdam mo? Parang nauto ka yung ganon? Anong nafe-feel? Naiinis ako. Naiinis gawa ng hindi naman po natupad. Mga kahombre ko, wala naman ang bago dyan. Sinabi yan ni The Kings. Magaling yan sa pananakot, pagbabanta, Yun. at pangangako, at pangangako, At pagmumura. at pagmumura. Meron din sinabi si JC De La Cruz. Ang sabi niya noon, sa mga mamis noon, lalaya na siya. Kailangan niya ng 5 milyon para pambil niya. O sabi ko, syempre naloloko pa ako kay FLM. Sabi ko, sige na, bigay niyo para makalabas na, ganyan. Ending, nabigay na lahat ng humanitarian, hindi pa siya lumaya. Siyempre, nagtatanong yung mga mamis. Ito na yung pangalawang video call na nandun ulit ako sa background. Tinatanong, nakala ko ba lalaya ka? Hindi, ganun. Imbis na kinulang daw yung pera pang humanitarian, kaya imbis na pambil niya na lang, binigay niya na lang daw pang humanitarian yung 5 milyon. Totoo, hindi. Hindi. Kasi walang lumabas na video, tama? Wala. At syempre, mga kahombre ko, meron din sinabi yung mga OFW. Trilyonaryo ka? Bakit ang anak mo sa public school nag-aaral? Gamit na gamit si Manny Pacquiao mula noon hanggang ngayon. O ngayon, supalpal, di ba? Totoo po ba talaga yun? Like, paulit-ulit nilang ginagamit Paulit-ulit kasi si Manny Pacquiao, hindi naman siya pinapansin, walang alam. Yun. So, Buti na lang nasanay pala. na siya ng ganon. Buti na lang pala na interview Diba? ko talaga. Ang mas sagot ko sa iyo, Francis, sinungaling ka. Dahil hingi na hingi ka sa daddy mo dito at sa mami mo. Kahit walang maibigay yung dalawang mami at daddy mo, nag-uutang para lang mapabigay sa iyo, hingi na hingi kang lintik ka. Oo, totoo yan. Napakabigat na problema niyan. Mahirap Diyos ko, talaga Lord. itong ginawa niya sa amin. Talagang binangkrap talaga kami ni Francis. Sa totoo lang, Angie, binangkrap talaga niya kami. Kaya galit na galit. Ang kagalit ko siya until to my whatever. Basta ang galit na galit ko talaga sa kanya. Walang kalagyan. Lintik. My Bakit ako God. na scam nitong Kudman na to, swindler, scammer? Scammer ka talaga, Francis, no? Tapos, mga kahombre ko, sino bang latest niya na tinarantado? Yung dati niyang tauhan na si Ian. 10K monthly ko. Hindi allowance yun. Yun ay sahod. Hindi mo ko tauhan, pero sa'yo ako nagtatrabaho. So yun. So yung sasabihin hindi pinasweldo, unang-una hindi ako nagpapasweldo sa kanila. Pangalawa, hindi ko sila empleyado. Okay? Na may pinirmahang kontrata. Pinakiusap sa akin yan ni Casper dahil wala raw masusilungan, walang trabaho, kailangan may kain ka. Sabi ko, hindi lang kain. Sabi ko, bigyan natin ng allowance kahit 10,000, testingin muna natin. And then pagka okay, at saka natin bigyan ng full contract at saka bigyan natin ng full na sweldo, at least minimum. Di ba matalino ka, mayaman ka, trilyonaryo ka? Asan yung pag-iisip kung hindi mo ko tauhan? Pero kanino ako nagtatrabaho? Kay Casper ba?
Di ba sa'yo naman, Sir FLM? Hindi naman kay Casper, sir eh. Nagtrabaho po ako kay FLM. Bakit ko kukunin yung sahod ko kay Casper na pinasok ako? At lately, mga kahombre ko, yung bata na tinarantado niya na si Joshua, ito sinabi. Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Joshua Friel Abisilia. Ako po yung inoperan ni Norman Mangusing ng 50,000 po para po basahin po lahat ng sinulat nila about po kay Sir MG. Nandun po ako noon sa motor shop po, malapit po sa subdivision nila, na naghahanap po sila ng mga tao. Sakto po, nung paglabas ko po ng motor shop at mananangalian na po ako, nakita po nila ako, tinanong po nila kung gusto ko daw po ng 50,000, bibigyan daw po nila ako. Tinanong ko po kung anong gagawin ko. Sabi po nila, babasahin ko lang daw po yung mga sinulat po nila na script para po sabihin kay Sir MG habang binibidyoan po nila ako. So ngayon, sabi po nila, pagka daw po tapos namin, ibibigay daw po yung 50,000. Nung natapos na po kami, ang binigay lang po sa akin is 2,000. Pero sa dulo, napahamak ko ang lahat ng mga taong ito, mga kahombre ko. At tayo ay una ng ginabayan ni The Kings. Sabi ko nga sa'yo, lahat ng dumikit kay Norman Mangusin, ang buhay, lumulubog. Grabe, ang bigat niyang sinabi mo ba? Ngunit, hindi pa rin sila nakinig. Ayan talaga nangyayari, mga kahombre ko. At huwag niyong kakalimutan, mga kahombre ko, yung pinaka-jewel ho ni Norman na si Casper. Ito rin ang sinabi sa dulo. Anong pinakamayabang na sinabi ni FLM nung nandun ka? Yung nangako siya sa amin. Na? Nangako siya sa amin na nga, payayamanin niya daw kami. Doon pala parang sablay na talaga eh. Kasi siya mismo, wala sariling ang bahay, nangungupahan lang eh. Ngayon, pag tinitignan mo yung pangako na yun ngayon, parang natatawa ka ba? O hindi, yung anong pakiramdam mo? Parang nauto ka yung ganon? Anong nafe-feel? Naiinis ako. Naiinis gawa ng hindi naman po natupad. So meron pa bang dapat maniwala at magtiwala kay Norman? Hindi ko ho alam. Kayo na bahala magdesisyon, di ba? Be careful. Ayan ang lagi kong sinasabi sa inyo, mga kahombre ko. Seryosong tanong, kasi sabi ni Ian before, may hinihingan daw siya ng pera na manang ang tawag niya. Naririnig mo rin ba yun? Manang? Manang ibig sa sabihin telepono. ate. Sa US daw. Ate. Opo. Parang kapatid niya yata. Yun ang sabi niya. Opo, pag Kapatid niya talaga? Ayun po ang pagkasabi niya. Kasi pag may katawag po siya, maalis po siya talaga sa kabila. Pero naaluminigan mo na parang may hinihingi, ganon. Opo. Tawag sa ganito, tawag sa ganon. Sino-sino mga nakakausap niya? Bali, ang nakakausap po niya, madalas kong narinig is yung kapatid po niya na sa ibang bansa. Kung tawagin niya po Imanang. Kapatid niya yun? Sabi po niya. Yun po. At parang doon wala din siyang po kapatid siya sa ibang bansa. humihingi ng tulong. Manang, baka pwede mo akong pahiram ng 250k. Mga ganun-ganun. Pinapahiram siya? Opo. Binibigyan siya? Pinapahiram naman po, pinapahiram. Minsan Gcash, minsan Go ATM. Lagi? Pagka kailangan po niya, tatawag lang po siya doon. Grabe yan. Opo. Binibigyan siya. Ha? Opo. So, Tinutulungan ko si kapatid daw po niya. so kapatid niya talaga. Opo. Binibigyan siya ng 250. Opo. So makikita rin nun natin dito, mga kahombre ko, na kung ano yung sinabi ni Casper, ayun din ho ang sinabi mismo ni Ian, mga kahombre ko. Di hamak naman, mga kahombre ko, na hindi niya ho ito ate at hindi niya definitely ho itong kapatid. No chance, mga kahombre, hindi niya ho ito kapatid. Kumbaga siguro, ito yung isa sa mga nauuto niya na mga OFW, mga kahombre ko. Alam niyo na, di ba? Nangyari na yan. Ganyan talaga si Norman, mga kahombre ko. Casper, meron bang gold bar si FLM? Yeah, oo. Subok lang. Tingnan natin kung kaya mo sagot. Meron naman kasi nung totally So dito, mga kahombre ko, ang sinabi niya ay tunay daw na may gold bar si Gusgusi. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay dyan? Putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Bakit? Tayo ng daldal dyan! Puro kay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Sakto.
O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Parado ang utak nyo eh. Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Diyos ko naman, Casper. Nakikita niyo mga kahombre kung gaano katarantado talaga din to si Casper. See? Man, hindi dapat ganon. Gusto mo na ngang isiwalat, di ba? Ang dami mo nang nasabi, may 1% ka nang sinabing totoo. Dapat sinagad mo na lang. Wala na tong patutunguhan, Casper. This is your finish line. Yung nakaraan mo na naging interview na yon, that was your only chance para kahit papano talagang yakapin at mahalin ka ng mga tao sa internet. Kaso, you blew up your chance. Sorry, pero not sorry, kumbaga, mga kahombre ko. Ang aas ko lang, di ba, mga ilang taon mo nang kasama si Tito Norms? Ay, I mean si Sir FLM. Mga Yun ilang po, taon? 2000, yun po kung 2025 to 2026, isang taon po kung kasama ko siya. Tapos nung nakilala ko siya 2009, hindi naman po ako laging nasa kanya. Pag siya umaalis ng ibang lugar, po pinagtatrabaho ulit sa iba. So, dekada mo nang nakasama? May dekada na rin? Hindi naman kasama. I mean, kilala mo siya. Kilala. Oh. Doon sa dekadang nakasama mo, may napuntahan na ba kayo na talagang bahay niya? Yun, tama. That's a good question. Yung isang dekadang nakilala ko, Oh, yung napunta mo bahay niya talaga, as in bahay niya talaga. meron po doon sa Isabela, doon sa mama niya. I mean, yung sarili niya, I mean, syempre, di ba, alam mo, may pera si Tito, si Sir FLM, wala. Okay. Akala ko ba, mga kahombre ko, sabi nga ni Norman, di ba? Eto daw siya. Dito po ako nakatira. Ito po yung aking bahay. Tingnan nyo. Yeah, this is my humble home. ito. Yeah. Ito po yung aking... Kahit pa paano, meron po ako sasakyan na nagagamit. Paking Jaforms. Ayun po. Andun yung aking... may sasakyan pa ako sa kabilang bahay. Actually, 3 ho ang bahay namin dito. Subdivision ito. Ito, puro mayayaman talaga yung tao. Kaya maglalakad ako. Tingnan nyo ha. Panay hoy gising ho ang ginagawa ko rito. O, yan. Tingnan nyo. Saksakan ng mga yayaman yan. Pero hanggang ngayon, wala tayong maaasahan. Kunin mo nga yung susi ng Mustang. Ito. Lalakad po tayo. Itutur ko kayo sa subdivision namin kung saan ginising ko lahat ng mga kapitbahay ko. Wala ho silang mukhang maiharap. May 3 bahay ho dito, dun sa kabila, sa tabi ng Nightingale, sa tabi ng bahay ko sa isa, na sumagot dun sa challenge ko at namigay naman. So dyan pa lang halata, mga kahombre ko, na tinatarantado tayo ni Casper. At hindi lang ho yan, mga kahombre ko, ito rin ang sinabi ni Casper tungkol kay Nanang Remy ni Norman. Nung napunta ka dun sa Isabela, masasabi mo ba na talagang prinsesa ng Cordillera si Nanang Remy? Pero sa tingin mo talagang prinsesa level? Opo. Paano naman naging reyna ng Cordillera yan? Diyos ko naman, Casper. Hindi naman siguro ganyang kakitid ang utak mong walang yaka. Paano naging reyna ng Cordillera yan? Tingnan mo naman ang kanyang tiles. Nakita mo nanang ko? Ayun Ngunit, mga kahombre ko, ito ho ang sinabi ng kanyang bagong boss. Okay, once and for all, no, si Casper talaga gusto kong bigyan ng work. Gusto kong bigyan ng work dito. Maraming trabaho na pwede kong ibigay sa kanya dito. Unfortunately, yung second day niya dumating yung notice. Actually, it's not a warrant of arrest. It's just a notice, no? May notice. Pero hindi magtatagal, magiging warrant of arrest siya, di ba? Kasi nga, pinail na nila yung kaso. So, unfortunately, ganun yung nangyari. Pero ang gusto ko talaga sana, i-reform siya. And parang gusto ko rin patunayan sa sarili ko at sa mga tao na yung tao kaya magbago, kung ano yung pagkakakilala nyo, kung ano yung nakita nyo sa kanya. Kasi ako followers ako, pare. Nanonood ako ng mga videos nila mula noon. Natatawa ako talaga. Kung mapansin mo, kung makacheck nyo yung aking page, may mga content ako. Tawa yun na lang kasi ako pag gabi, pag madaling araw, di ba nagla-live? Nag-e-enjoy at entertainment naman pala ito sa'yo. Nako, kaya pala gusto mong makiisa at makisingit sa istorya na to. Alam mo, gusto nilang magisikat na katulad ko. Ayan.
Di ba? Congratulations! Nakakuha ka ng konting puwang sa istorya na to. Huwag ka mag-alala, man. Kasama ka na dito at kasama ka na bilang isang kalokohan sa storya na to. Kasi imagine mo yun, hinar mo si Casper, kunwari ko no, ganto ganyan na sinabi mo. Kaya mo siya hinair. Pero kung tutulungan ko si Casper na umayos yung buhay niya, 100%. Kasi nakausap ko rin yung tao. Baka hindi niya siya kilala rin. No? Pero nung personal ko siya kinakausap, naiintindihan ko eh. Trabaho niya naman talaga sumama kay doon sa dati niyang amo. Trabaho niya yun. Trabaho niya bantayan yun. Pero wala naman siyang ginawang masama sa inyo. Di ba? Wala naman din siyang kinuhang pera o ninakaw. Siguro nagkamali lang ng tao sinamahan. So, ako hindi para gamitin si Casper pagkakitaan. More on tutulong lang ako kay Casper para ma-redeem niya yung sarili niya. Di ba? Malay mo, mas umayos yung buhay niya. Saka, si Casper mahilig din mag-basketball eh. So, ang balak namin, mag-basketball din at the same time. At the same time, ako wala na rin akong kasama bumabiyahe. Which is, kailangan ko rin may kasama ako. Kasi yung mga dati kong kasama, may sarili-sarili na ring business na Easy Jersey. Which yung business namin. Kumbaga, napaunlad ko, napaayos ko na rin. So, project natin ngayon si Casper. Hindi naman ako nangangako na kung ano ang mangyayari. Pero, I will do my best. And, just be parang normal lang. Diba? Normal, nagtatrabaho siya. And all. Ganun, nagtatrabaho siya sa Easy Jersey. Ganun lang. Wala namang something special. Gusto mong tulungan, walang niya ka doon sa interview ni Casper, halos ikaw na lang yung nagsasalita. Mas marami ka pa nga nasabi kay Casper. Ba? Mas marami ka pang ang sentences na nasabi kaysa kay Casper. So, akala ko ba si Casper yung i-interviewin? Parang ikaw yung in-interview. Di ba, mga kahompre ko? Di ba? Oh. Mahiya ka sa balat mo. Kiningining ka. Ganyan ba nga yung magpasikat? At talagang hindi mo tinantanan si Casper simula nung dumating sa'yo. Di ba? Hanggang sa napahiya ka na, nagkandaleche-leche ka na kasi you've been exposed, doon mo palang tinigilan. Doon ka na tumigil at nag-deactivate. Sa kahihiyan yan. I know, man. Come on, wag tayo maglokohan dito, mga kahombre ko. So, nung nakita ko nag-apply siya ng work, kinuha ako. Pero I don't have any intention. Sabi nga nila, gatas na gatas. Ha? Gatas na gatas. Wala man akong kinikitain dyan, saka wala akong kinikita dyan sa Facebook. Hindi. Kaya mo kinuha si Casper para pagkakitaan mo at para mas mag-expand pa negosyo mo. Kupal! Malaki kang kupal! Imagine nyo yun.
ide-daily vlog niya si Casper at may plano siya. Yes, he made it, man. Sa isang araw, nakaka-4 upload siya tungkol kay Casper. And gusto ko rin mabago yung narrative no? Yung narrative ng kasama lang siya ni FLM, manloko, mambudol, whatsoever. So, mapalitan yung narrative na yun. So dito, mga kahombre ko, makikita natin na talagang aayusin niya yung narrative ng buhay niya. Narrative ng negosyo niya, mga kahombre ko. Kasi, ang gagawin niya, ibablog niya si Casper. Pagkakakitaan niya si Casper, kukuhanan niya na simpatya si Casper sa dulo, mga kahombre ko, ay instrumento lang. Pero yung tunay nakikita dyan, yun nasa likod ng lahat ng to. Siyempre, si Bossing! Gakas na gakas. Ngunit, dahil sa atin, mga kahombre ko, naaberyaho ang plano at eto na ang Facebook niya sa kahihiyan niya. So, sinimulan niya na pinagbubura niya, mga kahombre ko, ang mga ibinido niya kay Casper. Afterwards, mga kahombre ko, hindi niya na talaga kinaya. Nag-deactivate na siya. See? Baliktad na nangyari. Minalas ka. Muntik ka na ang negosyo mo, siguro nakakaramdam ka na. Legit man, masisira talaga ang negosyo mo. Sa tingin ko nga, nabahida na yan ng kamalasan. Anong akala mo? Yayabong ang negosyo mo dahil dyan? Ang nangyari sa'yo, winasak mo ang negosyo mo. Legit yan. Sabi nila, ba't daw pinapakita ko si Casper palagi? Ba't ko daw kinokontent? Siyempre, kinokontent ko, pinapakita ko sa inyo. Paano ko maipapakita yung side ni Casper kung hindi ko siya i-content? Paano kaya mo lang kinokontent to para marinig ang side? Ano ka? Sikat? Unggoy yan! Di hamak naman na mas maraming followers si Casper sa'yo. Bakit ka kailanganin ni Casper ang iyong platform? Mas maraming subscribers o followers si Casper kesa sa'yo. Di hamak naman na kilalang kilala si Casper dahil ang lawak ng social media mileage ni Casper. Sino ka bang gunggong ka? Wala namang kwenta yan eh. Ba't ka kailanganin ni Casper ng tulog mo? Walang yan. Imagine niyo mga kahombre ko, million subscribers ka. Tapos ang tutulong sa'yo, 1,000 subs. O million followers ka, ang tutulong sa'yo 1,000 followers. Baliw ka ba? Mag-deactivate ka na lang habang buhay. Wala na to, man. Finish! One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!